Last Wednesday, we talked about witnessing with full armor of God. Sino po sa inyo dito, sino po yung nandito nung Sunday last week? Di ba, we talk about the full armor of God. Nung continuation, at least ni-wrap up naman ni Pastor Pao, simula nung Wednesday na preaching niya, na-i-wrap up niya hanggang nung Sunday. I hope lahat po tayo merong natutunan at naintindihan, no? Ngayon naman, i-recall din natin yung preaching nung Wednesday. Kasi 20% lang po ng tao ngayon yung nandito nung Wednesday. So for the sake of the 80%, yung pinag-aralan po natin last Wednesday is about witnessing with full armor of God. Amen? So may na-example nga ako doon na isang magiting na nilalang, no? Wala siya nung Wednesday pero nandito siya ngayon. Di ba? Purihin ng Panginoon. Pinag-aralan natin that witnessing with full armor of God needs to take place, no? Kasi mahirap po mag-witness nang ikaw ay merong weakness. Tama? Hello? Mahirap mag-witness nang may weakness. Amen? What do I mean by this? Pagka ikaw ay full equipped with full armor of God, isipin mo, yung shield of faith pa lang, mga kapatid, ang laki na nun. Sabi ko nga, tinakpan na buong pagkatao mo ng shield of faith na yun eh. Amen ba? So you can just imagine kung suot mo pa yung belt of, nakalimutan na nila. Belt of truth, breastplate of righteousness, ano pa? Ayaw nyo ng sandals? O, ano pa? Helmet of? Natatandaan nyo pa ba bakit kaya salvation yung helmet? Bakit hindi yung sa belt of salvation? Kasi ang pinakamahalaga sa bawat isa, yung ulo. Tama? Ito dapat yung unang-unang nasa salvage. Hallelujah. Ano yung ibig sabihin ng salvage? To restore something to its original state. Di ba? Again, nung tinuro ko nung Wednesday, lahat tayo merong nawala sa atin. Tama ba? So pinag-aralan natin last Wednesday that we need to be restored, 'di ba? To our original state. 'Di ba? Meron kasing nawala sa atin. Ano 'yon? Yung power of dominion. Pag may nawala sa iyo, ano ginagawa mo? Hinahanap mo. That's why all of us, even the unbelievers, ay may hinahanap. Tama? Ano yung hinahanap mo? Power. Amen? Sige, yung mga hindi sumagot, ano yung hinahanap nyo bukod sa power? Jowa. Love life. Ano pa? Alam mo, everything that we are looking for, it will fall doon sa power. Amen? Bakit? Kasi kung wala kang boyfriend, wala kang power to cuddle, wala kang power para mapaalalahanan ka. Di ba, no? We are looking for power. Pag wala kang pera, wala kang power to buy something that you want. To go somewhere you want to go. Tama? To eat what you want to eat. Amen ba? Hindi pwede yung utusan mo lang yung pagkain, lumapit ka sa akin, kakainin kita. Walang power na ganun. Amen? Every one of us are looking for power. So, for us to be able to witness, no? We need to wear the full gospel. We need to wear the full armor of God. 'Di ba? Kasi madaling umiwas para masabing malakas ka, pero mahirap manindigan para masabing malakas ka. Di ba? Yung example ko nga, our brother, si Raf, di ba? Dalawa silang tumingin, di ba? Si Raf, yung nag-testimony siya dito,
Yung dun sa kanilang fraternity, di ba? Wala naman daw siya dapat dun eh, but you should be there. Talagang kailangan mo nandun ka because you need to light, you need to shine. Amen? You need to be a witness to them. Pag umiwas ka, nakapag-pray ka ba for your brother there? Tama? Hindi, may alak dyan eh. Hindi ako umiinom eh. Eh di huwag kang uminom during the celebration. Tama? Be witness to what you don't do. Diba? Not to your avoidance. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ready na ba kayo? So yun po yung pinag-aralan natin. Summary lang yun nung Wednesday. Ngayon, pag-usapan naman natin what are the principles of an effective witnessing. Diba? We are wearing the full armor of God, yes, no? But we need to really understand, kailangan natin maintindihan ng gusto, ano ba dapat yung gawin natin, no, to witness effectively. Amen? 'Di ba, ang sabi ko last Wednesday, we need to be identified with them. Tanong, si John Lloyd, paano niya na-invite what is your name? Paano na-invite saan kayo nagkakilala? Sa work. 'Di ba? Paano mo siya na-invite? Naging witness ka to what you don't do. Sana tama ako. 'Di ba? Meron ba siyang Christian ka na ba? Sino pa dito? Si Tita Agnes, 'di ba? Na-invite niya yung kanyang pamangkin ba? Tama? Pamangkin. 'Di ba, let's be a witness. Paano kayo makakapag-win kung hindi tayo sumasama sa kanila? Amen. Are you there? Paano mo ma-reach out yung mga katrabaho mo kung gusto mo laging kasama yung mga churchmates mo? Walang masama na gusto mong kasama yung mga churchmates mo. Pero ang sabi sa Ecclesiastes, there's a time for everything and a season for every activities under heaven. Amen? Now is the time to be with your brethren. Sulitin natin yan. Tomorrow, sa workplace mo naman ulit. So be the light. Amen? Be a witness to what you don't do. And be a witness to what you do. Amen? Hallelujah. Now, let's talk about the principles of an effective witnessing. Matthew chapter 24 verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Hallelujah. Father, I declare that you deliver your words through me. Use me mightily in this place. Nawa lahat ng mga makikinig ngayon ay hipuin mo, O Diyos, at maintindihan nila ang bawat salita na manggagaling sa inyo. Binabalik namin sa iyo lahat ng pinakamataas sa papuri sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. And this gospel of the kingdom, sabi niya, will be preached. Saan daw? To the whole world. Ang tanong, yung gospel of the kingdom ba na ituturo na ba sa buong mundo ngayon? Hindi pa. So anong kailangan natin gawin? Ang sabi ni Jesus, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen? So we should make disciples of all nations. Kailangan natin i-preach yung gospel of the kingdom sa lahat ng nasyon. Amen? Hallelujah. Number one, we need to understand, your identity or your kingdom identity. Sabi mo sa katabi mo, understanding your kingdom identity. Yan, that's one of the principle, Kailangan muna natin maintindihan kung sino tayo kay Kristo, Effective witnessing begins understanding that you represent the kingdom of God, not a religion. We are representing the kingdom of God, not a religion. Tandaan natin, if we are representing a religion,
Anong ending? Debate. Tama? Kasi walang mali, walang tama. Everything is very opinionated. Amen. Opinion niya yun, opinion mo to. So wala nang mananalo. Wala ding matatalo. Ang ending, nasira yung friendship nyo. Because you are identified as a religious person. Amen? And not part of the kingdom. Sino po dito ang gusto nilang maintindihan kung ano ang identity nila? Diba? Minsan hindi natin maintindihan kung ano bang identity natin. Are we a Christian or ambassador or stewards? No? Hindi mo na alam. O ano ba talaga ako? Ako ba ay isang janitor? Or ano ba? Manager ba ako? Hindi mo na alam ano bang identity mo. Naghalo-halo na. But the thing is, ang kailangan lang natin maintindihan, we are a citizen of the kingdom of heaven. Amen? That all of us are just what? Alam niyo po ba yung immigration? Ako, Pilipino ako. Halimbawa, pupunta ako sa December sa Korea. Halimbawa lang, may passport ako. Pag pumunta ako sa Korea, malalaman nila na Pilipino ako doon sa passport ko. Giveaway na lang yung language ko. Tama? Kasi hindi ako marunong mag-Korean. Tama ba? Annyeonghaseyo. Kung ano sa'yo, yun din na sa akin na. So, ibig sabihin mga kapatid, you are a Filipino, ang hometown mo ay Pilipinas. Pero nasa Korea ka. Mako-consider mo ba kahit nasa Korea ka, mako-consider mo bang Koreano ka na? Kahit mukha kang Koreano, hindi ka pa rin pwedeng i-consider na Koreano dahil ang passport mo at ang identity mo ay nasa Pilipinas. Amen? So we need to understand our identity, our citizenship that is in the kingdom of heaven. Amen. Nandito tayo sa mundo ngayon, doing what God wants us to do. Amen ba? Yung mga ambassadors, nasa mga iba-ibang bansa sila, malayo sila sa mga bansa nila, doon sila nakatira. Halimbawa, ambassador ng Korea nasa Pilipinas, dito na sila nakatira. Tama? Buong buhay nila, simula nung na-assign sila dito na sila nakatira. Pero ang identity nila ay Korean pa rin. They live as a Filipino, they eat the Filipino food, they travel as a Filipino, 'di ba? Na yung culture nila hindi naman naging Filipino pa rin. Korean pa rin. Amen ba? Naintindihan na natin. Ang tanong mo sa katabi mo, alam mo na ba kung anong identity mo? Number 2, live the message before you preach it. Ang kadalasan ng mga Christians, mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, Christian ka ba? Anong sagot? Siyempre, tanong din, di ba? Most of the Christians, they preach but don't live the message. Amen? Magaling silang magsalita, pero hindi nakikita sa gawa. Your lifestyle is your loudest sermon. Sabi mo sa katabi mo, your lifestyle is your loudest sermon. Ang hilig mong manermon ng office mate mo or ng brethren mo, di ba? Tingnan niyo mabuti. Pag nandito tayo sa church, yung mga churchmate mo, ang hilig mag-share. Pero pagdating sa labas, hindi sila nag-share. Tumatagal ng 1 oras kakasalita. Pero sa labas, hindi 5 minutes, hindi matagalan. Kasi takot sila na mag-share dahil hindi nakikita sa kanilang buhay yung sinasabi nila. Amen? Bato-bato sa langit. Ang tamaan sa pool. Hallelujah. Aray ko. Praise the Lord.
I remember, nung nasa Hyundai ako, meron akong dalawang kaibigan doon. Umuwi na kasi ng Masbate yung isa. Pero yung isa kasama ko pa rin ngayon. Tuwing lalabas sila, pare, break time tayo, break time. Break time, kala ko magkakape, kakain. Yung pala mag-yosi silang dalawa. Take note, yung isa doon, Christian. Sabay sila nag-yosi. Tapos ako, sabi ko sa kanila, mauna pa ako mamatay sa inyong dalawa eh. Ako lahat sumisingmot ng usok nyo. Eh mag-yosi ka na kasi pare. Hindi. It doesn't benefit me at all. Tapos, ang ginawa ko sa sunod na araw, nag-mask na ako. Para kahit sumama ako sa kanila. Tapos, pagkasama nila ako, hindi ako nagsasabi, alam nyo ba na masama ang pag-yosi? According to the Bible, wala akong mababato. Andun lang ako, nakaupo ako sa tabi nila, minsan sa gitna nila, titignan lang nila ako, grabe to si Nikki oh. Kahit gaano na tayo katagal magkasama, pare-pares, dalawa kami nag-yosi, ikaw hindi pa rin. 'Di ba? Because I'm witnessing to what I don't do. Amen? And then isang araw, nadala ko na yung isa dito. Kaso umuwi na ng Masbate. Ang hirap nun, 'di ba? Kasi sabihin nila, KJ to si Lucky, hindi nakikisama. Tama? Iba kasi yung nakikisama sa nakikisama. Amen. Hallelujah. Lahat sila pag nag-uusap sila, panay ang mura. 'Di ba? Unang sentence, unang salita sa sentence mura hanggang sa dulo mura. Kahit maganda yung pinag-uusapan, mura. Kausap ko sa telepono, narinig ng asawa ko 'yun eh. Kausap ko sa cellphone yung isang katrabaho ko. Mura. Pare, grabe ang galing ni Lord, no? Mura ulit. 'Di ba? Biri mo, nagte-testimony na siya, mura pa rin. Pare, sabi niya, pare, grabe, simula nung nakasama kita, sunod-sunod na blessing sa akin. Sabi ng asawa ko, sana all. Hindi na ako hihiwalay sa'yo, sabi niya. Hallelujah. Pero hindi ko siya kinokondemn. Di ba, yung iba, tol, brother, masama magmura. Masama magmura. Binibless ka na nga ni Lord, magmumura ka pa ba? Hayaan mo lang. Di ba? Ngayon, pagka ako naman nagsasalita, ang pinaka-break ko na, pambihira. Yun lang narinig nila sa akin. Diba? Hanggang sa ma-influensyahan ko na sila. Tama ba? 3 verses 1. Mag-isa ako, 3 sila, minsan 2, 3, 4. Hallelujah. Number 3, be an ambassador, not a preacher. Alam niyo po ba yung ambassador? You are representing your country, your identity, your kingdom. Di ba? Hindi yung salita ka lang ng salita. Di ba? Hindi na nga natin na ipapamuhay yung mga sinasabi natin sa kanila. Gusto mo palagi nagsasalita, pambihira. Witnessing is not about forcing beliefs, but representing heaven's culture on earth. Di ba? Hindi mo pwedeng i-force or i-implement sa kanila or ipuwersahin sila maniwala sa paniniwala mo. Kaya maraming tao ano ba tawag dito? Nafo-frustrate. Di ba? Pastor, pambihira. Lagi ko na silang sineshare ng gospel pero hindi pa rin nakikinig. Umuoo lang sila pero kung ano yung sinabi ko, hindi naman nila ginagawa. Ganun talaga eh. Alam mo, sa aming mga nag-gym, di ba? Hindi na lang ikaw. But me, pati si Kuya Base, nag-gym din yan. Nakita ko yung story niya. Oh. Ang ganda ng physique mo, no? Alam mo, sa mga tao nag-gym, pati si Daniel, kada nakikita ko, lagi nag-flex. Hindi naman agad-agad makikita mo yung result sa isang buhat lang. Tama ba? It takes months, years pa nga eh. Minsan, depende sa protein intake mo. Tama? Tapos ikaw, gusto mo pag nag-share ka ng gospel or nag-share ka ng word of God sa office mate mo, sa kapatid mo, sa pinsan mo, gusto mo i-apply agad nila. Samantala ikaw nga sa sarili mo, hirap na hirap kang i-apply. Tapos inaasahan mo yung ibang tao, gusto mo i-apply agad nila. Be an ambassador, not just a preacher. Speaking
and acting on behalf of God's kingdom, that's what matters most. Amen? Pag nakikita nila that you are acting according to the kingdom of God, or kakaiba ka, di ba? Weird ones. It's okay. Mas maganda nang mabansagan kang weirdo. Di ba? But you are identified with them. Amen? Ano ibig sabihin? Hindi, di ba? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Tama ba yun? Pero iba yung identified ka with them, pero nagsashine yung glory ng Lord sa'yo. Amen. Again, ano ibig sabihin ng glory? It is the nature of God. Glory. Ibig sabihin, the glory of God must be seen upon you. Kailangan yung nature ng Panginoon nasa iyo. We need to do this every day. 21 days, sunod-sunurin mo, it will become your habit. Sunod-sunurin mo na maging mapagpatawad ka, you will always speak life. Di ba? Kung ano yung mga ginagawa mo before kasama yung mga friends mo, mga katrabaho mo, nakikisama ka before, try mong baguhin ngayon. Magtataka sila, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Ba't hindi ka na humihits? Ba't di ka na umiinom? Sumasama ka pa sa amin, di ka rin naman iinom. Because I am now witnessing to what I don't do. I am representing the kingdom of heaven. Amen? Hallelujah. Kaya yung mga Christians, nakulong na, kasama lagi puro mga Christians. Gusto nila, kasama nila Christians din. Pagka narinig nila yung sa isang company, may nagpapatugtog ng Christian song, ay wow, praise the Lord, gusto ko mag-apply dito, Christians sila. Di ba? Pagdating ng performance, sa trabaho mo, hindi nila sasabihin, ay dahil Christian ka, hindi ka namin tatanggalin. Depende pa rin yan sa performance mo sa trabaho. Tama? Kung nagagampanan mo ba ng tama yung trabaho mo. Number 4, demonstrate God's character. What is demonstration? Di ba? sa isang store or sa isang store. Pag meron kang appliance na gustong bilhin, dinedemo nila sa'yo. Tama? This is the nature of the appliance. Ito yung nature ng kotse. By the way, may bagong Stargazer. Diba? Facelifted na siya. Idedemo sa'yo. Touchscreen na yung ganito. Tama, mali? Para maintindihan mo kung ano yung function. Diba? Hindi sila mako-confuse. Pagka meron kang biniling isang bagay, pero hindi mo na-demo o hindi na-demo sa'yo yung produkto, anong mangyari? Mako-confuse ka. Paano ba 'to gamitin? No? Imbis na gawin mong yung hanger, imbis na gawin mong sampayan ng damit, ginagawa mong pamalo sa anak. 'Di ba? Nako-confuse ka ngayon dahil hindi na demo sa iyo. Minsan yung nag-demo pa sa iyo sa palengke, matibay 'to, pwede mong pamalo sa anak mo. Mali. Demonstrate God's character. Ano yung mga 'yon? Integrity, love, 'di ba? Humility. What is the fruit of the Spirit? 'Di ba? Love, joy, peace, patience, kindness. Praise the Lord. Hallelujah. Walang nakalagay pero alam nyo. Ay, meron pala. Ang bihira. Biruin nyo, nandito lagi yan. Kung kada papasok tayo, nababasa nyo lahat ng verse na yan at ina-apply natin sa buhay natin, pinapractice natin, lahat tayo dito. Grabe, magiging ambassador talaga ng Panginoon. Amen? Love, joy, peace, kindness, forbearance, di ba? Goodness. Yan yung nature eh. That's the fruit of the Spirit. Di ba? From the Lord. Amen ba? Let us demonstrate it. Hindi yung pagka hindi ka lang napansin ng so-called best friend mo o kaya ng brethren mo dito sa church. Hindi ka lang niya napansin, tas mas kausap niya pa yung rival mo. May rival.
Mas kausap niya pa para magtatampo ka na. Makikisama ka na doon sa mga prodigal. Alam niyo ba yung prodigal? Prodigal son? Sino yung mga yon? By the way, yung prodigal son, nung Wednesday, sinabi ko rin to sa kanila, the prodigal sons are those who doesn't know Christ yet. Hindi lang po tayong anak ng Diyos. Di ba lagi natin narinig yan? Hindi lang ikaw anak ng Diyos, uy. Di ba? Hindi lang tayo anak ng Diyos. Pansinin mo yung mga unbelievers, kamukha mo rin. Tama? Tama, mali? Pag nagagalit sila, nagagalit din naman tayo. Hindi naman sila alien. So anak din sila ng Diyos. Ang problema lang, hindi pa nila nare-realize. Pansinin nyo, yung mga broken-hearted, anong nangyayari? Tumatanggap sa Panginoon. Kasi yun yung nangyari dun sa prodigal son eh. He's so broke. Ultimo, kaning baboy, kinakain niya na. Kaya na-realize niya, babalik na lang ako dun sa tatay ko. Kahit mamasukan na lang ako bilang servant. You can just imagine, from sonship, umalis siya doon na merong sonship mindset. Kaya nga kinuha niya na lahat ng mana niya eh. Bumalik siya doon ng merong servant mindset. Kaya karamihan sa mga Kristiyano, servant mindset. Hiyang-hiyang humingi sa Ama natin sa langit, sa kaharian. No? Hiyang-hiyang humingi kasi hindi natin na-realize that we are sons. Amen ba? Hallelujah. Kaya ang hirap din i-demonstrate kasi we really don't know our identity. Tama? Kaya inuna ko kanina yung identity kasi mahirap mag-demonstrate ng character ng Panginoon if you yourself, you don't know your identity and your position. Amen? Because power comes from the position of knowing. Kailangan alam mo. Amen ba? Hallelujah. Number 5, develop personal relationship with God. Amen? That's why we are doing our devotions. Hindi lang natin ginagawa yung devotions natin for the sake of the ministry kasi hinahanapan kayo. Nag-chat GPT na lang para merong mailagay dun sa devotion. Ang nangyari, grabe, sobrang anointed ni Chat GPT. If you're doing your devotion, have the personal relationship with God para fresh lagi. Galing talaga sa Kanya lahat. Nag-uusap kayo regarding the verse that you're reading, di ba? Amen? You cannot share someone you don't know. Tandaan po natin yan. Halimbawa, si John Lloyd. Bro, alam mo ba kilala mo pala si John Lloyd? Pare? Alam mo yung si John Lloyd? Ang laki ng mata nun eh. Pero hindi naman pala. Singkit yan eh. Pag tumawa, nawawala yung mata. Paano mo nasabing iba yata yung sinasabi mong John Lloyd eh. Diba? Si John Lloyd, hindi yan malapit sa mga babae. Puro lalaki lang kausap niyan. Ang bihira. Ang kilala kong John Lloyd, sobrang lapit sa babae. O magkaiba kayo ng kilala. Tama, mali. Kasi hindi mo kilala yung tao. Wala ka kasing relasyon sa kanya. Pag yung nanay niya kumausap sa atin, i-describe si John Lloyd, maniniwala ba kayo? Of course. Kasi merong personal relationship yun kay John Lloyd. Tama? Number 6. Communicate the kingdom. Again, not religion. We need to communicate the kingdom. Jesus didn't preach religion. Amen? Hindi niya preach sa buong, hindi niya preach sa public yung religion. Amen? He preached the kingdom of God. Ano sabi niya? Repent, for the kingdom of God is at hand. Ano sabi niya doon sa text na binasa natin kanina? For this gospel of the kingdom will be preached. Amen? So, he is communicating the kingdom and not religion. Focus on transforming your mindset. Dahil lahat ng battle dito nag-uumpisa. I remember reading the battlefield is in the mind ni Joyce Meyer. Diba? Yun yung first book na binasa ko before. Grabe, tonto ako eh.
Totoo talaga eh. Kasi kung ano yung in-entertain mo sa isip mo, yun yung bababa sa puso mo. Amen? Kung ano yung in-entertain mo sa isip mo, possible, mangyari din. Amen ba? Sino po dito na-experience yun? Focus transforming our mindset, not converting people to denomination. Amen? Hindi natin sila i-convert ng religion. We are going to transform their mindset as we transform ours. Amen? For the overflowing of your heart, the mouth speaks. Diba? Kung ano yung nasa isip mo, yun din ang nasasabi mo. Kung ano nasa puso mo, lumalabas. Amen? So kung ano talagang nasa loob mo, magmamanifest lang talaga yan. Amen? You can just imagine you are always taking collagen. Diba? Ano yung manifestation yan? Fresh. Tama? Kasi dami mong collagen sa katawan eh. Tama ba? Tama ba? Hindi nyo alam yung collagen? Ano pa? Diba kung ano kasi yung ini-intake mo, yun ang mag-manifest. Pag may problema ka sa organs mo, may mga manifestation din yan. Amen? Hallelujah. Sunod, understand the needs of the people. Diba? We need to understand their needs. Hindi yung basta sabak ka ng sabak ng witnessing. Alam mo ba? Pag hindi mo tinanggap si Jesus, mapupunta ka sa emperno. Without Christ, we can do nothing. Diba? Alam mo, masyadong aggressive yung approach mo. Alam mo ba, may mga tao na pagka aggressive yung approach sa kanila, feeling nila inaatake sila, mas aggressive yung response nila sa'yo. Amen. Naka-encounter na ba kayo ng mga tao na may bipolar, Pagka naramdaman nila na inaatake mo sila kahit maganda yung sinasabi mo, ang response nila sa'yo, mas galit pa sila sa'yo. Kaya ang ending, wala rin nangyari. Tama? So, hindi mo kasi siya kilala. So, kailangan magkaroon muna ng rapport, di ba? Kailangan may rapport muna. Hindi yung basta ka magsasalita, hindi basta mag-witness ka na lang. Di ba? Be compassionate. Again, never confuse a compassion with compromise. Amen? Hindi compromise yung ginagawa natin. We are just winning them. Amen po ba? Just Christ did. Di ba? He eat with the sinners. Pwede ba siyang ma-identify as sinner? Si Jesus? Hindi. Nire-represent niya pa rin. He is communicating the kingdom. Hallelujah. Tanungin natin sila. Ano bang meron sa'yo? Diba? Can you tell me about yourself? Can you tell me something about yourself? Interview. Kasi mag-a-apply sila sa kingdom eh, di ba? Pero hindi, ibig sabihin, pagka meron tayong mga brethren or meron tayong mga office mates, kamag-anak, kaibigan, best friend, huwag laging ikaw yung magsalita. Witnessing is not about what you say always. Diba? Pakinggan din natin sila. Alam nyo ba na may affection yun? Pag nag-lend ka ng ears to someone, mararamdaman nila yung importance nila. Hello? Amen? Okay? Pati sa mga salespeople dyan, ganun to. Kailangan pakinggan mo kung ano yung pangangailangan at kung sino sila. Dahil lahat ng tao dito, we want to feel important. Sabi mo sa katabi mo, you are important indeed. Diba? Sino ba ditong ayaw ng pinapakinggan? Diba lahat tayo gusto natin pinapakinggan tayo? So we need to listen. Hindi lang puro salita ka. Kasi pansinin niyo mabuti, pag ikaw lagi nagsasalita,
Pag dumarating ka, anong sasabihin nila? Ay, yan na naman si ano. Ayan, boss, sumbira, dyan ka na naman. Yung iba, nagkukulasan. Kailangan mo pang tawagin. Tama? Alin na kayo? Makinig na kayo ulit sa akin. Tama? Relatable? Di ba? Pero pag ikaw yung laging nakikinig, minsan ka lang magsalita, may laman pa. Ikaw yung nilalapitan. Ikaw laging hinahanap. Nasaan ba si Nasaan ba si Erwin? Gusto kong kausap yun nung nakikinig lagi sa akin yun eh. Di ba no? Hallelujah. Unti-unti magtatanong na sila about you naman. That's the time. Praise the Lord. Be led, no? Be led by the Holy Spirit. When we are witnessing, be led by the Holy Spirit. Effective witnessing requires divine timing and guidance. Hindi yung laging bato ng bato. The Spirit gives wisdom and discernment about what to say and when. Amen? Naka-encounter na ba kayo ng tao na tahimik lang pero pag nagsalita, saktong-sakto dun sa kung ano pangangailangan mo? You can compare the difference between yung taong nakikinig sa Holy Spirit at yung taong puro salita na lang. Tapos wala namang kinalaman sa pinagdadaanan mo ngayon, store mo lang ng store. Pakinggan mo na lang siya lagi. Ikaw na lang lagi nakikinig. Anong pakiramdam? Di ba parang nai-invalidate ka na? Tama? Parang ganito yung relasyon yan eh. Parang kami halimbawa, mag-asawa. Bawa sa mag-asawa. Hindi pwedeng puro yung lalaki ang nagsasalita lagi. Tapos pag nagsalita na yung babae, may invalidate na yung feelings niya kasi meron kang alam na state mo na hindi akma o inline doon sa katwiran ng babae. Tama, mali? Kaya nangyayari, away. Hello? Di ba, we need to save the relationship rather than proving you're right. Di ba? Naiano mo nga, nailaban mo yung katwiran mo, pero nasira naman relasyon nyo. Tandaan nyo, sa debate, walang nananalo. Parehas kayong talo. At the end of the day, sumuko na lang yung kausap mo, pero ang tingin niya sa'yo, bobo to bobo. Di ba? Kahit na nanalo ka, yung paniniwala niya, ganun pa rin. Tama, mali? So bakit mong kailangan i-insert yung belief mo sa kanya? Amen? So we need to be led by the Holy Spirit and not by our intellect. Amen? Hallelujah! Nakikinig ba kayo? Patapos na to. Meron na lang akong 10 points. Use your gifts and influence. Sabi mo sa katabi mo, use your gifts and influence. God place you in specific environments. Lahat tayo may kanya-kanya environment. Tama ba? Ano pa? Workplace, schools, communities. Those are the places that you need to influence. Amen? Naturally, through your gift and excellence. Amen? Hallelujah. Nakikinig po ba kayo? Gamitin natin lahat ng gifts na meron tayo, no, and influence to win them. Amen ba? Like for example, si Coach Daniel. 'Di ba? Meron siyang gift to handle people. 'Di ba? And influence kasi influencer din siya. 'Di ba? Influence. So, yung mga player niya, diba, use our gifts and influence. Tama? Ano yung lahat tayo may kanya-kanya. Isipin nyo na lahat ng gifts nyo at saka influence nyo. Gamitin nyo yan, huwag kayong mahiya. Amen ba? Pero wag nyo agad hahatakin sa simbahan hanggat wala pa kayo napapatunayan. Amen?
Kasi ending, sisimba lang yan isang beses, tas di na babalik. You need to prove something first. Amen? So, hallelujah. So, pangalawa, 4 na lang. Be authentic and transparent. Tandaan natin these are the factors that we need to do for an effective witnessing. Nag-take down notes ba kayo? Be authentic. Maging totoo ka. No? Share your real story. Testimonies of your personal transformation. Di ba merong DCAC. No, tama? Before conversion, during conversion, and after conversion. Di ba? Pwede mong i-testify sa kanila yun eh. Paano ka tinurn around ang buhay mo ng Panginoon? Tama ba? Mali? So, be authentic and transparent. Huwag kang magko-cover ng kung ano-ano para maging great ka sa paningin nila. You can testify your own failures. Di ba? Maging totoo ka sa kanila. By that, nagiging natin yung trust nila eh. Tama ba? Kasi, pakiramdam nila, pinagkatiwalaan din natin sila ng private lives natin. Di ba? Tama ba? So, nakakapig-build tayo ng relationship. So, yun yung sunod. Build relationships before sharing the gospel. People open their hearts through trusting. Tandaan natin yan. We cannot win them if they don't trust us. Oo lang sa'yo yan, out of hiya. Kasi alam pastor ka, o alam leader ka, alam Christian ka. Tama, mali. Pero, yung tiwala, wala eh. Amen? Next, exhibit or display the fruit of the Spirit. Kung ano yung sinabi ko kanina, ano yung mga fruit of the Spirit na yan? Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Display. Manifest. We need to manifest it to witness. Be prepared to answer questions. Yan, dito na papasok yung devotion. Diba? Lahat naman nagawa mo na. Love, joy, peace, kindness, forbearance. Lahat nagawa mo na, na-display mo na. Pero pag may tinanong sila sa'yo, tas hindi mo nasagot, bagsak pa rin. So talagang may prerequisite. Hindi pwedeng puro bait ka lang, hindi pwedeng puro love. Kailangan may alam ka rin sa salita ng Panginoon. Diba? Kaya nga we need to read the Bible oftentimes. We need to read the Bible daily. Day and night and day. Let incense arise. Next, demonstrate kingdom power. For the kingdom of God, 1 Corinthians chapter 4, verse 20, for the kingdom of God is not based on talk but on power. Let us demonstrate kingdom power. Diba? They can see it in your lives. Amen? We are communicating the kingdom. Tapos maririnig sa'yo, puro reklamo. Hindi pwede. Kailangan talagang yung identity mo as a kingdom people ay makikita. Amen po ba? Last but not the least. Ito na. Stay consistent and patient. Amen? Witnessing is a process, no? Not an event. Keep planting seeds of truth and let God cause them to grow. No, tandaan natin, it is not us who will cause them to grow, but the Spirit of God. Keep planting. Hindi yung pagka sineran mo na tapos parang hindi mo nakikita yung progress sa kanya, magsasawa ka na, ayaw mo nang kausapin. Hindi ganun yun. Di ba? Be consistent. Be persistent. And patient. No? And very important, mga kapatid, natatandaan natin, God is a God of promise. Ano yung sabi nun kanina? Yung first stanza na binitawan ni Kuya Base kanina, para bang si Chris Brown. Diba? Ano yun? Ayan o, sabi niya, not gonna wait. Ano sunod? Wait for the walls to fall. Huwag mo nang antayin. Now is the time to witness by the kingdom. Amen? Huwag mo nang antayin na basagin ka pa ng Diyos. Bago ka pa basagin ng Diyos, basagin mo na sarili mo. Amen?
Ano pa sunod? I know a name that will bring them down. Masyadong malaki yung mga kinakalaban natin eh. Di totoo yan. There is one name na mas malaki at higit sa lahat. Amen? He is a God of promise. Lahat ng pinangako niya na prinsipyo at lahat ng pinangako niya, pag ginawa natin itong mga bagay na to, may kalakip na gantimpala. Amen? Hallelujah. Mari po ba tayong lahat ay tumayo at tayo manalangin? Praise the Lord. Father, we thank you for this day and for the principles na pinagkaloob niyo po sa amin ngayong umaga. Father, nawa ang lahat ng mga nakarinig ngayong umaga na ito ay magawa namin ito sa aming mga buhay. Lahat ng mga bagay na ito. We really want to witness from your kingdom. We glorify your name. We bring back all the highest praise and glory in the mighty name of Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.